the church of the living God. Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased with the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Canada. Over Canada. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ. the begotten Son of the living God, The begotten Son of the living God. is Lord Is Lord. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Sa mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Sa umaga pong ito, inaanyayahan ko po kayong lahat na purihin at sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah, tayo po yung humarap sa ating Diyos ng may pagpapakumbaba at may bukas na puso. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father. We want to honor you this morning. Samahan mo po kami sa aming pong pananambahan. Hallelujah. Let us acknowledge the beautiful presence of the Lord. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. Come on, let us all sing. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Hallelujah. We worship you, Jesus. You are beautiful. You are beautiful beyond description, too marvelous for words
too wonderful for comprehension, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Let us all sit as one in our kamay. And I stand, Lord, in awe of you, and I stand in awe of you, holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. Once again, I stand, Lord, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you, holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. We worship you, Lord. We want to lift your name, be glorified, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas patuloy karangalan sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah, tayo po yung manalangin sa ating Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Lord, pangunahan mo po ang umaga pong ito. Ikaw, Panginoon, ang maging sentro ng amin pong pananambahan at ng worship dawn watch na ito. Father God, lahat ng gagamitin mo ay i-anoint mo, especially, Panginoon, ang magsasalita ng iyong buhay na salita, Panginoon. Ikaw ang magtago, Panginoon, sa Kanya, sa iyong krus, Panginoon, at hayaan mo, Lord, lahat ng kanyang sasabihin ay pagmumulan, Panginoon, ng pagpapala. Maraming salamat, Lord, at iniaalay po namin sa iyo ang araw po na ito, maging ang mga manonood, Panginoon, ihanda mo, Panginoon, ang kanilang mga puso, kanilang mga buhay, O Lord, na lahat, Panginoon, ng mensahe sa umagang ito ay tatanggapin po namin, O Diyos, at magkakaroon ng kapangyarihan sa amin po mga buhay. Minsan pa, Panginoon, maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Tayo po ay manatili sa diwa ng pananalangin. Let us be anticipated and be fervent in prayer as we lean on to God's presence this morning. Makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa, kami po ay minsan pang tumatawag sa iyong pangalan upang magtaas ng amin pong mga panalangin at ng amin pong mga hiling sa iyong harapan. Una't higit po sa lahat, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang leadership ng Jesus is Lord Church Worldwide. Magpasimula po sa amin pong spiritual director, our very own beloved president, our Bishop Brother Eddie C. Villanueva, na kung saan ginamit niyo po siya, Panginoon, upang mapalaganap ang gawain ng iyong ministeryo, upang mapasimulan ang JIL Church na nagpasimula at pinanganak mula sa puso mo, Panginoon, hanggang sa pagkatawag mo kay Brother Eddie. We pray na sa kanyang buhay ay ito po ay magkaroon siya ng long and satisfied life, pati na rin po, Lord, maging sa kanya pong pamilya. Pagpapalain niyo po sila all the days of their lives habang sila po ay namumuhay dito sa mundo, at maakin rin po nila ang kanilang reward and treasure in heaven. And I pray na pagkalooban niyo po ng kalakasan si Brother Eddie
sa oras na siya po ay nanghihina, lalo na po siya ay may edad. We know that through you, nothing is impossible. Kung saan man nyo man po dadalhin ang aming pong President, may your Holy Spirit be upon with him. As we declare sa aming pong team for the whole year of 2026, Holy Spirit breakthrough, Holy Spirit breakthrough. We pray, O Lord, that this team would manifest in our President Brother Ed, Bishop Brother Eddie, and in our GIL Church families. Sa mga anak po ni Brother Eddie, kay Senator Joel Villanueva, kay Mayor John, kay Pastora Joey, Father God, at sa iba pa pong mga ika-4 na salinlahi. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya. May the Holy Spirit be upon them as they lead in ministry, in politics, and in other aspects of their lives. Samahan niyo po sila at pangunahan sa lahat po ng desisyon na kanilang ginagawa. And I also pray for the EMB, our Executive Management Board, sa mga nanunungkulan sa itaas ng GIL Church, sa lahat ng mga nasa organizational chart na ito, Panginoon, kila Reverend Alex, Reverend Joey, sa mga pastor, Panginoon, na naglilingkod ng may katapatan at ng may karangalan sa iyo. We pray na kayo po ang patuloy na magkaloob sa kanilang buhay ng iba yung kalakasan as they surrender, as they commit to your call, and as they submit to your will and to your promises upon their lives, Father God. Patuloy niyo po, Panginoon, iparanas ang pagpapala sa kanilang mga buhay, pati na rin po, Lord, sa ministeryong kanilang pinanghahawakan. More power, more ideas upang mapalaganap ang iyong salita, Panginoon. More strength that comes from you, Father God, ay ipagkakaloob mo sa kanilang mga buhay, sa mga nanunungkulan sa itaas na ito. And we also pray sa mga GIL pastors and leaders sa Bulacan SAR operation, from GIL Norsagaray, on our very own Pastor Dennis Alberto, maging sa kanya pong asawa, kay Mami Tina Alberto. Kung may oras man, O Lord, na napapagod si Pastor Dennis, panalangin po namin na kayo po ang magbigay ng kalakasan na kanyang hinahanap sa kanya pong leadership, Panginoon. Mas patatagin niyo po ang aming pastor na huwag po siyang magpa-apekto sa lahat ng mga maaaring naririnig niya, sa lahat po, Lord, ng mga pwedeng maging batikos na kanyang nararanasan o nararamdaman. Ang aming pong pastor ay inyong palalakasin. Bibigyan niyo po ng kapangyarihan na mula sa banal na Espiritu sa kanya pong pagtuturo. Siya po ay pakakaingatan ninyo sa kanya pong pag-alis at pagpasok ng kanyang tahanan. Sa kanya pong lahat na ginagawa sa samahan at papangunahan niyo po siya, banal na Espiritu. Bubuksan niyo po ang kalangitan sa kanyang buhay, ang pabor ng tao at ang pabor ang pabor mo, Panginoon, ay kanyang tunay na mararanasan sa kanyang buhay. At ganoon na rin po, we also pray sa amin po mga extension service coordinators all around GIL Norsagaray, pati na rin po, Lord, sa kanila pong mga pamilya, sa kanila pong mga anak. We pray na magkaroon po, Lord, ng unity in GIL Norsagaray, in the mighty name of Jesus. Sa leadership po namin, magkaroon po ng harmony, ng pagmamahala, ng pagpapakumbaba, Panginoon. Turuan niyo po na magtiwala ang puso ng isa't isa. Patuluran niyo po, Panginoon, na maging teachable, maging humble po ang mga leadership na nanunungkulan sa GIL Norsagaray. May you grant them your wisdom, your knowledge, and your understanding that has come from above. Nawa na mas lumago po, Lord, ang leadership namin, not just in numbers, not just in physical, but Lord, also, Lord, most importantly, in our spiritual aspect po, na sa amin pong pagsaliksik ng iyong salita, sa amin pong pananalangin, ay nandun po tunay naming mararanasan ng iyong presensya. Tunay po na magkakaroon kami ng pananampalataya at pagtitiwala sa pangalan mo. At sa pamamagitan po ng apoy na banal na Espiritu na dumadaloy sa amin pong mga buhay, kami po ay lalago, kami po ay magpaparami, kami po, Lord, ay mag-uungkat ng mga tao ayon po sa inyong pagkatawag sa aming buhay. Kami po ay dadami sa iyong ministeryo sa lugar po ng GIL Church Norsagaray. Maging, Lord, sa leaders and workers, sa lahat po ng mga heads na
naglilingkod sa iyong ubasan. May their lives be fruitful, Father God. Nawa na magkaroon po ng legacy ang kanila pong panunungkulan dito sa JL Norzagaray, at kayo po, Lord, ang mag-provide ng iba yung kalakasan sa tuwing sila po ay nanghihina, Panginoon. Ganoon rin namin ipinapanalangin ang JL Cornerstone Balintawak, sa mga legacy partners at mga taong nagbibigay po ng suporta dito. Kayo po ang humipo ng kanilang mga puso, gumamit ka ng mga tamang tao na magkakaloob ng kanilang kaloob sa iyong harapan, Panginoon. Gumamit ka ng mga tao na magbibigay po, Lord, ng kanila pong donation para po matapos ang building na ito, na nagmumula po sa kanilang mga puso. We pray na mag-overflow po, Lord, ang lahat ng malilikom sa project na ito, at magkakaroon po ng 100-fold blessings sa mga tao po na naging kapartner ng programang ito, ng proyektong ito. Ito po ay mag-multiply sa kanila at babalik po sa kanila ng siksik, liklik at tumaapaw na biyaya, sapagkat alam po namin na kapag kami po ay naglalaan ng aming oras, ng panahon at ng aming pong mga buhay sa iyo, Panginoon, alam po namin na walang sayang, at ang ibabalik mo ito ng higit-higit pa sa kayang maarok ng aming isipan at higit sa aming kayang gawin, Panginoon. We pray sa mga engineers, sa mga architect and all laborers na kayo po, Lord, ang magbigay sa kanila ng kalakasan na nagmumula sa iyo, maging maayos, excellent yung kanila pong pagtatrabaho sa paggawa ng JL Cornerstone. Magiging matibay po, Lord, ang pundasyon na ito, sabagat alam po namin na itinayo ang church na ito not by the works of man, not by anything on this earth, but this church belongs to you. This church was born from the very heart of God. And we also pray na mas marami pa pong, Lord, na mag-provide, mas mag-overflow pa ang provision, ang mga supplies, ang mga materials na kailangan dito, maging maganda po at excellent yung quality ng mga materials na gagamitin sa pag-construct nito. And we also pray sa renovation po ng aming JL Church Norzagaray Poblacion, yung Rehoboth, na magkaroon po, Lord, ng free installation mula sa Meralco, yung transformer po nito. And marami po, Lord, na mga tao na gagamitan mo upang makapag-supply ng pondo upang matapos po, Lord, ang proyekto na ito. Sa iyo po namin niaalay ang project na ito, ang Rehoboth. We pray in the right time, in the right season, in your right plan, O Lord, ay matatapos po ito. At hindi lamang po kami ang magagalak, bagkus kayo rin po, Father God, na sa mga volunteer engineers po na gagamitin nyo, sa mga mag-architect, at sa lahat pa ng ibang magagaling na manggagawa mo na tinatayo ang pag-renovate nito. Kayo po, Lord, ang gumamit sa kanilang mga buhay. Pagpapalain niyo po sila ng siksik at liglig no umaapaw na biyaya. Gagamitin niyo po ang kanilang mga kamay, all for your glory alone. Ang kanilang mga katawan na napapagod ay palalakasin mo pa po ito ng lalo, Panginoon, dahil ang kanila pong buhay ay pinapagamit po nila sa inyong kaharian, Panginoon. And we pray na mag-multiply pa po ang provision ng proyekto na ito, na maging sapat at higit pa ang lahat ng malilikom na pondo para po sa bahay panambahan na ito. Ang mga supplies, ang pabor ng tao po na maranasan ng aming pong simbahan at ang pabor mo, Panginoon. Magkaroon pa po, Lord, ng generous givers and donors para po sa proyekto na ito. And lastly, we lift up to you, O God, our Warriors Intercessors Network, Lord, sa lahat po ng mga tao, sa lahat ng mga lingkod mo na nagbibigay po ng kanilang oras at panahon na manalangin sa iyong ubasan, na manalangin, Lord, ng mga bagay na inilalagay mo sa kanilang mga puso. Panalangin namin na kayo pa po, Lord, yung magbigay ng burden sa kanilang mga puso, kayo po, Lord, yung magpa-sharpen ng kanilang discernment upang malaman po nila kung ano ang mga tamang bagay na dapat nilang ipanalangin at kung kailan sila dapat manalangin sa iyo, Panginoon. Panalangin namin na mas rumami pa po, Lord, ang mga intercessors dito sa JL Norzagaray. Mas rumami pa po ang mga prayer warriors dito sa JL Norzagaray.
mas mapabata man po ito, mapamatanda, anuman po Lord ng kasarian o edad, alam po namin na marami ka pong tao na gagamitin sa ministeryo mo na ito. Sapagkat alam po namin na tulad po ng sinabi sa inyong salita, kung mayroong dalawa o higit pa na nagtitipon sa iyong pangalan, nariyon ako sa kalagitnaan. Kaya naniniwala at nananampalataya kami that when we pray, there is something powerful that is happening. That even though we may not see it with our own naked eyes, we cannot hear it with our naked ears. I know, oh God, that we know that you are doing something very powerful, that we can't imagine, Lord, that you are doing something powerful in our midst, Lord. Higit pa po sa aming inaasahan, higit pa sa kayang arukin ng aming mga isip, at higit pa sa kaya naming gawing Panginoon. Alam po namin na kapag kami nananalangin at kami tumatawag sa iyong pangalan at kami tumalikod sa aming mga kasalanan, hihilumin niyo po ang aming bayan, Panginoon. Kaya hayaan mo sa pamamagitan ng mga warriors, intercessors, O Lord, ay kayo po ay malugod, mabigyan po ng kagalakan at mabigyan ka po namin ng kaluwalhatian, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga panalangin. Maraming salamat, Lord. Father God, maraming salamat, Holy Spirit. We claim the victory upon our prayers and we know that you are answering them, O God, and that you are bringing answers to our prayers, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwanan lahat ng bagay. Thank you, Lord Jesus. To you we give back the highest glory, the highest honor, and the highest praise. In Jesus' mighty name, Amen. Tayo po ay manatili sa pananalangin sa atin pong Panginoon. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. By the power of the Holy Spirit, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang amin pong minamahal na bansang Pilipinas. Lord, pinapanalangin po namin ang leadership at ang political integrity, Panginoon, ng amin pong bansa. Pinapanalangin po namin, Lord God, ang lahat ng national and local leaders, Panginoon. Ang mga lahat, Panginoon, ang nangunguna po sa amin ay maglingkod at manguna ng may wisdom, ng may pagpapakumbaba at higit sa lahat, Panginoon, ng may takot sa iyo. Pinapanalangin po namin, O Diyos, na lahat ng mga taong ito, Lord God, ay babaan mo, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Makakilala po sila sa iyo, magkaroon po sila ng banal na pagkatakot, O Lord. Higit sa lahat, O God, bigyan mo po sila ng pusong mapagpakumbaba. Lord, magpadala ka ng mga tao na tutulong sa kanila upang makapag-share, Panginoon, ng gospel at makilala ka po nila sa espiritu at katotohanan. Panginoon, hayaan mo, Lord God, na alisin mo ang lahat ng political division, lahat, Panginoon, ng selfish ambition, higit sa lahat ng corruption, O Lord. Panginoon, ng mga taong ito, kung ito, Lord God, ay naluklok ng hindi naaayon sa iyong kalooban, ikaw rin, Panginoon, ang mag-alis po sa kanila in the mighty name of Jesus. Panginoon, binibigyan po namin kayo ng authority, mag-intervene sa amin pong government officials, O Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, upang mapaayos, Panginoon, ang kalagayan po ng aming pong bansa. At bilang mga mamamayan, O Diyos, hayaan mo na bigyan mo po kami ng puso na may burden sa pananalangin, Lord God, para sa amin pong mga naitalaga na government officials. Lord, nananalangin po kami sa aming bansa para sa peace, sa unity at sa national healing. Lord God, magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng Filipino people, O God, despite, Panginoon, ang amin pong political differences, magkaroon po kami ng unity, Panginoon, na nagpo-promote ng pagmamahal, ng respeto sa isa't isa, ng kooperasyon, Panginoon, para sa good governance, O Lord. Hayaan mo, Lord God, na bigyan mo ng katalinuhan, ng wisdom ang mga Filipino, Panginoon, para tumindig sa tama, O God. Huwag maniwala sa mga fake news, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na bigyan mo po kami ng katalinuhan na i-filter ang totoo sa hindi totoo. Lalo na, Panginoon, yung mga tao, Lord God, na
malayo, Panginoon. Bigyan mo po sila ng katalinuhan, ng knowledge and wisdom mo, Father God, na malaman, Panginoon, ang totoo sa hindi. Lord God, ingatan mo po ang lahat ng mga Pilipino. Ingatan mo, Panginoon, ang lahat ng mga mamamayan mula sa pinakamalayo hanggang sa mga kabundukan, O God, maging ang mga nakatira sa isla, Lord God. Pagbuklod-buklorin mo po kami ng iisang pag-ibig. Pagharian mo, Panginoon, ang amin pong bansa. Hallelujah, hallelujah. We also pray, Father God, for economic provision and relief for families, O Lord. Panalangin po namin, Lord, magkaroon ng stable na livelihood, provision, Panginoon, sa lahat ng household at opportunity, Panginoon, na tutulong sa mga pamilya para ma-overcome, Panginoon, ng paghihirap, ang kahirapan, Panginoon, ang kagutuman, O Lord God. Pagpalain mo kami, O Lord, magbigay ka ng sapat na trabaho, Panginoon, ah, mula sa maliliit naming mga mamamayan, Panginoon, maging fair, O Lord, ang pagbibigay po ng trabaho in the name of Jesus. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isang pamilya. Arugain mo, Panginoon, ang mga Pilipino, Lord God, na nagugutom, O God, mga nahihirapan, Father God, makaranas po sila ng kaginhawahan. In the name of Jesus, maging maayos ang aming pong ekonomiya, maging maayos ang aming pong government ng sa gayon, O God, maabot ang mga tao pong ito. Higit sa lahat, Panginoon, pinagpipray din po na pinapanalangin ang justice and freedom from corruption, O Lord. Ito, Panginoon, ang malaking problema sa amin pong bansa sa panahon po ngayon. We pray for righteousness to prevail sa amin pong mga government offices, Panginoon. Lord, bigyan mo, Panginoon, ng konsensya, Panginoon, ng mga taong humahawak, Panginoon, ng amin pong bansa. Kitlalo, Panginoon, ang humahawak ng kayamanan po ng bansa, O God. Tanggalin mo na, Panginoon, ang mga taong hindi nararapat, O God, sa kanilang posisyon. At magpalit ka, Panginoon, ng mga taong tunay na may pagkatakot sa iyo at may malasakit, Panginoon, sa amin pong bansa. We pray, Panginoon, for these honest practices to be exposed in the name of Jesus and for leaders and citizens to choose honestly and accountability. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, pangunahan mo, O God, ang amin pong bansa laban sa korupsyon. Mag-intervene ka, Panginoon, sa lahat po ng amin pong government offices, O Lord, in the name of Jesus. Father, we pray for revival and spiritual revival and return to God. We pray for repentance, spiritual awakening. Hallelujah, Jesus. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming po mga mata na ang Pilipinas, Panginoon, ay iyo honor ka. Lalakad, Panginoon, ng may righteousness at ma-overcome, Panginoon. Panginoon, ang lahat po ng amin pong kinakaharap ngayon sa amin pong bansa. Hayaan mo, Panginoon, bilang Filipino people, Panginoon, ma-reflect po namin ang pagmamahal mo sa bawat isa. Bilang Kristiyano, O God, matuto po kaming tumindig, Panginoon, at magsalita para po sa amin pong bansa. Maraming maraming salamat, amin pong Panginoon. Jesus is Lord over the Philippines. Jesus is Lord over Luzon, Visayas, and Mindanao. And Jesus is Lord sa lahat po, Panginoon, ng isla, Panginoon, ng Pilipinas. Maraming marami pong salamat, O God, at sa buong araw po, Panginoon, na ito at sa buong panahon na kami po ay manonood po ng Zoom ng amin pong worship Dawn Watch. Samahan mo po kami, pagpalain mo ang pag-share, Lord God, ng iyong salita, pagpalain mo ang iyong anak, pagpalain mo ang lahat ng makikinig. Sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at karangalan sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Sa mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ang Panginoon ay napakabuti at siya po ay napakatapat sa atin pong mga buhay. Naniniwala po ako na ang Panginoon ay may dakilang layunin po sa atin pong lahat at patuloy po tayo na humingi ng gabay sa ating pong Panginoon sa bawat umaga, sa bawat atin pong pakikinig ng salita po ng Panginoon. Every dawn watch, naniniwala po kayo nakikinig din ng Diyos sa bawat panalangin ng ating pong mga puso sa ating pong Panginoon. At hayaan po natin, ihanda po natin ang ating pong buhay ngayon at tunay po na ang Lord ang siyang maparangalan po natin sa buhay po ng bawat isa.
Ang topic po natin ay may title po na God who is beyond compare, na makikita po natin sa 1 Samuel chapter 2. At ito po ay ang panalangin po ni Hannah. Amen? Lahat po tayo, sa dami po ng pinagdadaanan po natin sa buhay, may mga pagkakataon po na parang ang dami po nating kinakausap na tao. Ang dami po nating hinihinga ng tulong. Ang dami po nating inaasahan. Pero minsan, nakakalimutan po natin kung sino po talaga yung dapat po nating tinitingnan. Kung sino po dapat yung lagi po nating nilalapitan. May mga panahon po, pakiramdam po natin na sa bawat pangyayari sa buhay po natin, nagiging talunan po tayo. May mga pagkakataon na nararamdaman natin or parang napapansin natin na walang tao po na gustong makausap po tayo. May mga panahon na parang tinitingnan din po natin na parang ah, sarado po or tahimik po ang langit, ang bigat-bigat po ng sitwasyon. Pero po, sa bawat katanungan po na yan, kapag wala na po tayong ibang malapitan, sino po ang Diyos para po sa atin? Amen? Kapag hindi po sumagot ang tao, naniniwala po ba tayo na may Diyos po na patuloy na kumikilos sa buhay po natin? Minsan po kasi, kinukulong po natin ng buhay po natin na minsan para wala namang kayang gawin ng Diyos. Na parang hindi naman inaunawaan or nakikita ng Diyos ang bawat sitwasyon ng buhay natin. Iniisip natin na baka hanggang dito na lang talaga tayo. Baka wala ng pagpapala, baka ito na talaga yung buhay po natin, no? Pero ang totoo po, ang Diyos po na pinaglilingkuran po natin, hindi po yan kaya ikumpara kahit kanino man. Hindi po siya natatapatan. Hindi po siya nahihigitan. Amen? Hindi po siya nalilimitahan. God who is beyond compare. Kaya po dyan sa topic pa lang po natin, sa title pa lang po natin, nauunawaan po natin na napakaganda po ng plano, napakaganda po ng nais ng Diyos sa atin sapagkat ito'y walang hindi limitado. Amen? Walang nakakatapat, walang nakahihigit. Ito po yung gusto pong ipaalala po ng Diyos sa atin pong lahat. Kung sino po ba talaga ang Diyos na sinasamba po natin. Amen? Ang Diyos na nakakakita ng atin pong luha, ang Diyos na bumabaliktad ng anumang mga pangit na sitwasyon, at ang Diyos na kapag kumilos, wala pong makakapigil. Amen? So dito po natin nakita yung kwento ni Hannah. Si Hannah po isang tao na dumaan sa matinding kahihiyan, matinding paghihintay, pero nakita niya po kung gaano kadakila ang Diyos. Amen? At sa 1 Samuel 2, 1 Samuel chapter 2 po, makikita po natin kung ano po yung naging panalangin ni Hannah. So dito po, sa next slide natin, makikita natin dito yung introduction po natin. We have here Hannah's thanksgiving. No? Ibig sabihin, hindi lang po ito isang simpleng pasasalamat. Hindi lang po ito basta sinabi po ni Hannah na thank you Lord dahil may natanggap po siya. Ang panalangin po niya ay bunga po ng isang pusong dumaan sa matinding paghihintay at pag-iiyak. So kung natatandaan po natin sa 1 Samuel chapter 1, si Hannah po ay lumapit sa Panginoon na may matinding paghingi po ng awa sa Diyos. May dinadala po siyang kahihiyan, may dinadala po siyang sakit, may dinadala po siyang matagal na panalangin na tila po hindi na po sinasagot. At doon po sa 1 Samuel 1 verse 11, nakita po natin dyan, no, her petition for mercy was previously noted. No, nakita po natin yung petition niya, humingi siya ng anak sa Panginoon. Hindi po madali ang sitwasyon po niya. Hindi lang po ito simpleng request, ito po sigaw ng puso. Pero po nang sumagot na po ang Diyos, nang ipagkaloob po ng Panginoon ang hinihingi niya, hindi po siya nanahimik. Hindi po siya naging casual. Amen? Ano pong ginawa po ni Hannah? Nagpasalamat siya. Nagpuri po siya. Hindi lang po basta nagpuri. No? Nagsalita siya ng mga dakilang katotohanan tungkol sa Diyos. Upon receiving mercy from God, she thanked Him with praise and spoke glorious things about Him. So makikita po natin dito yung isang napakagandang or napakahalagang bagay. Kapag tunay po nating naranasan ang awa ng Diyos, hindi ka mananatiling tahimik. Lalabas at lalabas ang papuri po sa atin pong mga bibig. So kaya tanungin po natin,
ang ating pong mga sarili ngayong umaga. Kapag sinagot po ba ng Diyos ang panalangin po natin, ano po ang ginagawa natin? Nakakalimot po ba tayo? O nagiging mas malalim po ang pagkilala natin sa Kanya? Dahil si Hannah po, hindi lang po siya natuwa sa blessing. Mas nakilala niya po kung sino ang Diyos sa kanya pong buhay. So tingnan po natin, atin pa pong pagbulay-bulayan po ang salita ng Panginoon patungkol po kay Hannah. Hannah, thank God for answered prayer. Next slide po ito. So dito po, malinaw po nating nakita. Nagpasalamat po si Hannah sa Diyos dahil siya po ay answered prayer. Ito ang sabi niya po sa 1 Samuel 2 verse 1, my heart rejoices in the Lord. In the Lord, my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. So dito po, pansinin natin, no? Hindi naman po sinabi lang ni Hannah na masaya ako dahil may anak na ako. Ang sabi niya, my heart rejoices in the Lord. Amen? Napakaganda, no? Ibig sabihin, yung tuwa po ni Hannah, hindi lang dahil sa blessing, kundi dahil sa Diyos mismo. Amen? Napakaganda po ng mensahe po ng Lord ni Hannah. Yung sinabi ni Hannah sa 1 Samuel 2, no? My horn is lifted high. Sa panahon nila, yung horn po ay simbolo ng lakas at tagumpay sa buhay po ni Hannah. Ibig sabihin, yung dati po niyang kahinaan, yun yung pagiging baog niya, yung kahihiyan, yung pangungot niya ng iba, binaligtad po yun ng Diyos. Kung papansinin natin, mula sa kahihiyan, ito po'y naging karangalan, yung kahinaan, naging kalakasan, yung luha, naging patotoo po ni Hannah. Pansinin din po natin, hindi po siya nagpuri publicly, no? Nagpuri po siya wholeheartedly and personally sa harapan ng Diyos. Hindi siya nagpasalamat ng palihim lang. Pinahayag niya po kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya. Kaya ang tanong po sa ating pong buhay, kapag sinagot po ng Diyos ang panalangin po natin, sino po ang napapansin ng tao? Tayo po ba o ang Diyos? Amen? She spoke word of praise to God publicly, wholeheartedly, and personally. Sino po ang nakikita sa ating pong buhay? Amen? Tao po ba o ang Diyos? Si Hannah po, hindi niya po ipinagyabang ang sarili niya. Ang ipinagyabang niya po ay ang deliverance ng Panginoon sa kanya pong buhay. Amen? At dito po natin makikita kapag tunay po ang sagot ng Diyos sa ating pong buhay, hindi po natin kayang itago ang papuri natin. Lalabas at lalabas po ito sa puso po natin at sa bibig po natin. Magpapasalamat at magpupuri po tayo dahil sa kadakilaan at katapatan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Amen? Praise the Lord. Pangalawa po, dito po nakita po natin yung uniqueness of God. No? Na makikita po natin sa 1 Samuel 2, verse 2. Sabi po dyan, there is none holy like the Lord, and there is none besides you, there is no rock like our God. Napakaganda po, napakabigat po ng statement po na ito, no? Hindi po sinabi ni Hannah na dakila ang Diyos. Ang sabi niya po, walang katulad ang Diyos. Pag sinabi pong walang katulad ng Diyos, ano pong ibig sabihin nito sa atin? Walang kapantay, no? Walang pwedeng ipalit, walang makaka-level. Kaya po, yung verse dyan, there is none holy like the Lord. There is none besides you. There is no rock like our God. And this signifies the uniqueness and supremacy of the one true God. Minsan, hindi natin namamalayan nagkakaroon tayo ng ibang rock. Yung iba sa pera umaasa, yung iba sa tao umaasa, yung iba po sa posisyon o kakayahan umaasa. Pero sabi ni Hannah, there is no rock like our God. Ang rock po sa Bible, ang simbolo po nito ay stability, security, and foundation. So kapag ang bato po ang tinayuan po natin sa ating pong buhay, may assurance po na ito'y matibay. Kapag ang Diyos po ang tinayuan po natin sa ating pong buhay, ibig sabihin,
hindi tayo basta-basta natitinag. Pwede po bang i-comment po natin sa ating po mga comment section? Kapag ang Diyos ang tinayuan ko sa buhay, hindi ako matitinag. Amen. Hindi lang niya inisip itong bagay na to. Ipinahayag din po ito ni Hannah. Katulad po nung sinabi po sa Psalms 40 verse 10, no? I do not hide your righteousness in my heart. I speak of your faithfulness and your saving help. I do not conceal your love and faithfulness from the great assembly. Amen? Ibig sabihin, yung pagkilala po sa uniqueness ng Diyos ay hindi tinatago. Ito po ay pinapahayag. So kapag tunay po nating nakilala ang Diyos bilang Holy Father, faithful, and rock sa ating pong buhay, hindi po tayo mahihiyang magsabi sa iba. Amen? So tanong ko po sa inyong lahat, ang Diyos po ba natin ay truly beyond compare? Or minsan po may mga bagay na kinukumpara pa rin natin ng Diyos sa ibang bagay. No? Reminder lang po, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, siya lang po ang banal. Siya lang ang walang katulad. Siya lang ang tunay na matibay na sandigan. At kapag naintindihan po natin ito, iba ang magiging tapang po natin sa buhay. Dahil alam natin ang Diyos na sinasamba po natin ay walang pwedeng tayong maikumpara. Amen? Praise the Lord. Pangatlo po, God judges the arrogant. No, God judged the arrogant. 1 Samuel 2 verse 3, dito po nakita po natin ang isang matapang po na deklarasyon ni Hannah. Do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance. For the Lord is a God who knows, and by Him leads our way. Ibig sabihin po nito, may Diyos na nakaririnig, may Diyos na nakakaalam, may Diyos na tumitimbang sa sitwasyon ng atin pong buhay. The enemies of the faithful are the proud and arrogant who boast and talk excessively. God hears and judges all their words and actions. Mga kapatid, minsan po sa buhay natin, nakakaranas tayo nakaka-encounter po tayo na may mga taong mapagmataas. May mga taong mahilig magsalita ng sobra sa atin. May mga taong parang sila na ang pinakamagaling. Parang sila na yung may control sa lahat ng bagay. No? Pero sabi ni Hannah, ang Diyos ang umahatol, hindi ang tao, hindi ang opinion, at hindi po ang status sa buhay. Amen? Ang mga kaaway po ng mga tapat sa Diyos, kadalasan ay yung mga mayabang, yung mga nanliliit sa iba, yung mga akala nila sila ang panalo. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay God who knows. Alam niya ang puso, alam niya ang motibo, alam niya po ang tunay na kalalagayan ng isang tao. Luke 14 verse 11 says, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Napakalinaw po ng prinsipyo ng Diyos na kapag ikaw ang nagtaas sa sarili mo, siya ang magpapababa sa iyo. Pero kapag ikaw ang nagpakumbaba, siya ang magtataas sa iyo. Kaya hindi po natin kailangan gumante. Hindi po natin kailangan ipaglaban ng sarili natin sa maling kaparaanan. Ang kailangan po natin, manatili po tayong tapat at mapagpakumbaba. Dahil ang Diyos, beyond compare, na atin pong pinapupurihan, siya rin ang Diyos na makatarungan sa buhay natin. At sa tamang panahon, siya po ang kikilos sa atin pong mga buhay. Amen? And next po, God's judgment on the powerful. Hindi lang ang mga mayabang hinahatulan ng Diyos, pati po ang mga makapangyarihan. No? Sabi po sa 1 Samuel chapter 2 verse 9, He will guard the feet of His faithful servants, but the wicked will be silenced in the place of darkness. It is not by strength that one prevails. So napakaganda po ng unang bahagi, no? Nung talata pong ito. He will guard the feet of His faithful servants. Ibig sabihin po, hindi ka pababayaan ng Diyos kapag ikaw ay tapat. Babantayan niya ang hakbang mo, iingatan ka niya sa landas mo. Amen?
Kaya po makikita natin dyan sa slide, God knows our needs and desires communication through prayer, teaching us patience and trust. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag tayo'y tapat sa Kanya. Amen? Ang bawat hakbang, ang bawat landas natin, babantayan at iingatan tayo ng ating Panginoon. Amen? Pero dyan makikita rin natin sa slide po natin, it is not by strength that one prevails. Hindi po sa lakas, hindi po sa impluensya, hindi po sa kapangyarihan. No? Dapat maunawaan po natin minsan, iniisip po ng mundo, panalo ang malalakas, panalo ang may posisyon, panalo ang may koneksyon. Ngayon po, nakikita natin yan eh. Tama po? Pero tayong mga Kristiyano, ipinapanalangin natin na ibunyag ng Diyos ang katotohanan. Amen? Maraming mga tao na hindi naman alam ang katotohanan pero puna ng puna. Dahil ang mga tao na lumalaban, mga maimpluwensya, mga malalakas, may kapangyarihan. Pero kapag ang Diyos ang pumilo sa kanila, hindi iyon kakayanin ng kapangyarihan na meron sila kumpara sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Tandaan po natin yung Hebrews 4:13, walang nakatago sa paningin ng Diyos. Lahat ay lantad sa Kanya. Kaya kahit may taong makapangyarihan na tila hindi po paparusahan ngayon, may tamang panahon po ang Diyos para sa kanila. Ecclesiastes 3:17, may panahon para sa bawat bagay at may panahon din po para sa paghahatol. Kaya kung minsan po pakiramdam po natin parang ang lakas ng kalaban, parang ang unfair ng sitwasyon, tandaan po natin ang Diyos ang may huling salita. Sa pagitan po ng paghihintay, tinuturuan niya po tayo ng dalawang bagay. Ang dalawang bagay po na ito ay ang salitang patience at yung pangalawa ay ang salitang trust. Tinuturuan niya po tayong magtiwala kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Tinuturuan niya tayong manalangin at makipag-communicate sa Kanya. Dahil lang tunay po na panalo, hindi po niya nakukuha sa sariling lakas. Nakukuha po ito sa pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na beyond compare sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya matutunan po natin na ang Diyos ang maging tanggulan, ang Diyos ang maging kakampi natin sa ating pong mga buhay. At dito, makikita natin sa next slide, pag sa Diyos tayo nagtiwala, victory through God's anointed. 1 Samuel 2, verse 10, no? Ito po yung huling bahagi po ng panalangin ni Hannah. Makikita po natin dito na hindi lang ito personal thanksgiving. May prophetic declaration po din dito. Ang sinasabi po dyan, those who oppose the Lord will be broken, and the Most High will thunder from heaven. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to his king and exalt the horn of his anointed. Napakalalim po rin ito mga kapatid. Si Hannah po na dati ay umiiyak dahil walang anak, ngayon ay nagsasalita na tungkol sa mga tagumpay ng Diyos sa hinaharap. Hindi lang niya nakikita ang sagot sa prayer niya, nakikita rin po niya ang mas malaking plano ng Diyos sa kanya po mga buhay. So prophetically, makikita po natin dito ang future victories ng Diyos sa pamamagitan po ng anak niyang si Samuel. Pero higit pa ron, ito po ay larawan ng mas dakilang yung word na anointed, no? Ang pahira ng Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na tagumpay hindi lang personal success. Ang tunay na tagumpay po ay nanggagaling sa Diyos at sa Kanya pong pinili. So, dito po, as sinasabi po sa Psalms 20 verse 6, now this I know, the Lord gives victory to His anointed. He answers Him from His heavenly sanctuary with the victorious power of His right hand. So nakita natin, hindi sariling lakas, hindi sariling diskarte, hindi sariling pangalan. Dahil we believe that victory comes from God. Sabi nga po natin, victory comes from God. At dito natin nakikita, no? Ang Diyos na beyond compare ay Diyos ng victory, Diyos ng tagumpay sa buhay natin. So maaaring ngayon po may laban tayo sa buhay natin. Maaaring may mga opposition po tayo. Maaaring may mga humahadlang po sa ating pong mga plano or sa ating pong buhay. Pero kung ikaw po ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos,
kung ikaw ay alam natin sa Kanya, ang huling salita po na dapat meron sa buhay natin ay tagumpay. Hindi po dahil magaling tayo, hindi dahil makapangyarihan siya. Amen? Dahil makapangyarihan ang atin pong Panginoon sa atin pong mga buhay. And I believe marami pong inilagay ang Diyos sa atin pong buhay ngayong umagang ito. Marami po tayong natutunan na kung saan higit na magtiwala, manahan sa ating pong Panginoon. Sa ilang bagay po na ating pong natutunan, naniniwala po ako na ang Panginoon po nagbigay ng aral sa atin ngayong araw po na ito para po masabi natin that God who is beyond compare. Amen? So nakita natin, Hannah, thank God for answered prayer. Nakita natin yung uniqueness ng Diyos. Nakita natin na ang Diyos ang nagja-judge, no, sa tao, and God's judgment on the powerful, sa mga makapangyarihan, at ang victory po ay nanggagaling din sa harapan ng ating pong Panginoon. At ang ating pong conclusion, sinasabi po dyan, the Lord holds power over life, death, wealth, and status. He can elevate and humble individuals, reversing situations and settings things right. All must humble themselves before God to judge every action. Amen? So dito po, sa pagtatapos po ng ating pong mensahe ngayong umaga, mas naunawaan po natin ang Diyos ang may hawak ng lahat sa ating pong mga buhay. Siya po ang may kapangyarihan sa ating pong buhay. Siya po ang may kapangyarihan sa yaman at kahit po sa kahirapan. Siya po ang may kapangyarihan sa posisyon o estado ng tao. No? Kayang-kaya po niyang itaas ang ang mga nagpapakababa. Kaya-kaya niya pong ibaba ang mga nagpapakataas. Kaya-kaya niya pong baliktarin ang sitwasyon sa isang iglap po. Kaya kung ang Diyos po ang nagbukas po ng pinto sa ating pong buhay, wala pong makakasara nito. Kung ang Diyos po ang kumilos sa atin, wala pong makakapigil nito. Pero paalala rin po sa ating lahat, ang Diyos po ay Diyos na humahatol. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng salita natin, lahat ng motibo po ng puso po natin, alam po niya. Kaya po ang tamang response po natin, hindi po yabang, hindi po kumpiyansa sa sarili, kundi pagpapakumbaba. So last na request na lamang po, i-comment po natin ito sa ating pong comment section, yung word pagpapakumbaba. Amen? Mga kapatid, kung may dapat tayong gawin ngayong umagang ito, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Kilalanin po natin na wala tayong ipagmamalaki. Lahat ng meron po tayo, galing sa Kanya, ang tagumpay natin ay dahil sa Kanya. Dahil ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay hindi po Diyos na ordinaryo. Hindi siya katulad ng kahit sino. Ang Diyos na atin pong sinasamba, siya po ang Diyos na beyond compare. At kapag siya po ang kinilala po natin bilang Diyos sa ating pong buhay, hindi po natin kailangan matakot sa araw ng bukas. So ano po yung mga key takeaways po natin bago tayo magtapos? Ano ang dapat nating abaunin sa aral po na ito? Una po, Hannah's prayer highlights God's unique holiness. Amen. Ipinakita po sa atin ng panalangin ni Hannah ang unique holiness ng Diyos. Walang katulad ng Panginoon. Hindi siya mapapantayan. Hindi siya matutumbasan. Pangalawa, God hears and judges the arrogant. Amen. Ang Diyos po ay nakakarinig at tumahatol sa mga mayayabang. Maaaring tahimik po siya ngayon, pero hindi po siya bulag. Hindi po siya bingi. May tamang panahon ang justice para po sa atin. Pangatlo, true power and judgment belong to God. Amen. Ang tunay na may nakapangyarihan at paghahatol ay nasa Diyos, hindi sa tao, hindi sa sistema, hindi sa lakas. Tanging sa Diyos lamang po. At ang panghuli po, God's anointed will achieve victory through divine support. Amen. Ang mga kabilang po sa kanya ay magkakaroon ng tagumpay dahil sa divine support po. And hindi dahil magaling tayo, kundi dahil siya ang nagbibigay ng lakas. Amen. Kaya anuman po ang hamon sa atin, magpakumbaba tayo. Anuman ang hamon sa atin, magtiwala tayo at kilalanin po natin ang Diyos. Amen. Para po bilang isang tunay na Diyos na hindi maikukumpara sa atin pong mga buhay.
At naniniwala po ako, mga kapatid, na tayo po ay talaga pong binibigyan ng Diyos ng lakas palagi, karunungan, para po tayo magtiwala sa ating pong Panginoon. Maaari po bang lahat ay anyayahan po na yumuko at pumikit? Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at lubos po kaming nagpapasalamat sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, mula sa amin pong pagkatao, mula sa amin pong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Hana na naging example ngayong araw po na ito para po hindi ka malimitahan sa amin pong mga buhay. Ipinaunawa niyo po sa amin, Panginoon, kung paano dapat mas ikaw ang ipakita po namin sa buhay po namin. Na mas lalo kaming magpuri sa iyo, O God. Na mas lalo ka namin, Panginoon, ipakita sa mga tao, ipakilala sa mga tao kung paano ka po tunay na Diyos na kumikilos sa amin po mga buhay. Lord, salamat po sa pagtuturo po sa amin na maging tapat kami through prayer, maging faithful kami sa iyo. Lord, maging at magtiwala kami sa iyo, manampalataya kami sa iyo, O Diyos. At naniniwala po kami, batid mo ang sitwasyon ng amin po mga buhay. Wala po kami maitatago sa iyo. Alam mo ang lahat ng bagay sa buhay po namin. Lord, alam niyo po, Panginoon, alam namin na ikaw ang humuhusga. Ikaw ang nagja-judge, Lord, sa bawat ginagawa po namin. Ibigay niyo po sa amin, Panginoon, at hayaan niyo, Panginoon, na turuan niyo po kami na sa lahat ng pagkakataon, magkaroon po kami ng kapakumbabaan sa amin po mga buhay. Magkaroon po kami, Panginoon, ng higit na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Sa bawat sitwasyon ng buhay po namin ngayon, maaari po na may mga nagja-judge po sa amin, may maaari po, Panginoon, na yung minsan yung pride namin umiiral, maaari po, Panginoon, yung mga character po namin minsan hindi nagbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan, O Diyos. Lord, baguhin niyo po ang aming pong puso't isipan. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw ang magbago sa aming pong pagkatao. Lord, yung Christ-likeness, Lord, ay pumasok at maghari sa buhay po namin. Nang sa gayon, Lord, ay matutunan po namin na ikaw ang mag-take control ng lahat ng bagay sa buhay namin mula sa aming pananalita at maging sa aming pong mga aksyon. And Lord, like Hana, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na patuloy na sa iyo lamang kami tumingin at magtiwala. At sa pamamagitan ng mga bagay, Panginoon, na nakikita mo sitwasyon sa aming pong mga buhay, mananatili po kaming nagpapakumbaba, O Diyos. Mananatili po kami magpapasakop sa iyong kapangyarihan. At mananatili kami, Panginoon, na magtitiwala ng lubos sa iyo. At sa pamamagitan nito, papakita mo sa amin, Panginoon, na makamanghamanghang bagay sa buhay po ng bawat isa. Lalo ngayon, Panginoon, naniniwala po kami na may magandang plano ka po sa buhay ng iyong mga anak. Sa bawat kinakaharap po naming sitwasyon sa buhay po namin, naniniwala kami, ikaw ang Diyos na ng tagumpay sa amin po mga buhay. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Panginoon, pagtatagumpayin niyo po ang buhay po ng bawat isa. Sa napakagandang plano mo sa amin, dinadalangin po namin, O Diyos, kay aming mapapurihan, manatili kami, Panginoon, sa espiritu na kababaang loob, O Diyos, at ikaw ang maitaas namin sa amin pong mga buhay. I-bless niyo po ang bawat Dawn Watchers na ito. Alam niyo po ang bawat panalangin ng kanilang mga puso. Alam niyo po, Panginoon, ang bawat sitwasyon ng kanilang mga buhay. Lord, I pray this morning, idantayin niyo po ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong mapaghimalang kamay sa buhay ng iyong mga anak. Sino man ang humihingi ng pagpapala sa iyo, lubos niyo pong pagpalain. Ang humihingi ng kalakasan at kagalingan, Panginoon, Lord, by your wounds, we declare, Lord, yung strength, Panginoon, na ginawa niyo po sa amin po mga buhay, and we declare that we are healed right now in the name of Jesus. Lord, please gumawa ka po, Panginoon, ng kapangyarihan mo ipadaluyin sa amin pong mga buhay. Maranasan po namin, Panginoon, ang kakaibang presensya at pagsama mo. Pagtagumpayin niyo po kami sa lahat ng aspeto ng buhay po namin. Salamat, O Diyos, naangkin po namin ang pagpapala, naangkin po namin ang himala, ang mga magagandang bagay na patuloy mong gagawin sa amin po mga buhay. Salamat po, sa iyo po namin binabalik ang pinamataas na papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' name, we pray.
Amen and amen. To God be all the glory po. Wow. Thank you so much po Kuya JR. Ngayon naman po ay darako po tayo sa atin pong declaration. Ayan, sa panimula po ng ating pong buwan ng Marso. Simulan po natin ito ng may pananampalataya. No? Or simulan po natin ito sa pagdedeklara with faith na tayo po ay muling ingatan ng Diyos sa buong buwan po ng Marso. Kaya samahan niyo po ako na magdeklara ngayon pong umaga. Sabi po sa Psalm 20 verse 1 to 2, May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. May He send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. Sa Tagalog po, pakinggan ka sana ni Yahweh kapag ikay nagdurusa at ang Diyos ni Jacob, ingatan ka sana. Mula sa templo, ikaw sana'y kanyang tulungan at mula sa Zion, ikaw ay kanyang alalayan. Kaya sa umaga pong ito, ideklara po natin ang bawat panalangin na ito na muli po tayong ingatan ng Diyos dahil nasulat naman po sa kanyang buhay at banal na salita na tayo po ay kanyang iingatan, di niya tayo iiwan o pababayaan man. Kaya tayo po ay manampalataya ngayon pong buwan ng Marso na ang pagsama ng Diyos, ang presensya po ng Panginoon, ang pag-iingat ng Diyos ay patuloy po nating maranasan ngayon pong buong buwan po ng Marso. Kaya bago po natin i-declare ang mga panalangin na ito, panandalian po tayong muling yumuko at manalangin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Muli niyo po kaming samahan sa pagdedeklara po ng bawat panalangin na ito. Muli niyo pong bahidan ng iyong banal na dugo ang amin pong mga labi. Bigyan niyo po ito ng kapangyarihan na kung saan anuman ang sasambitin, Panginoon, ng mga deklarasyon na panalangin ng amin pong mga labi. Tunay, O Diyos, na ito po ay inyo pong katutugunin, Panginoon, at magmamanifest po ito sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kaya sama-sama po nating ideklara ang bawat panalangin na ito. 2 beses po nating ulitin upang ito po ay madinig po ng Diyos mula po sa kalangitan. Number 1 po, thank God for this new month of March. Thank you and I appreciate you, Lord, for what you have done in my life in the past month. Thank God for this new month of March. Thank you and I appreciate you, Lord, for what you have done in my life in the past month. Number 2 po, I take authority over this month of March. I will rejoice and be glad in it in the name of Jesus. I take authority over this month of March. I will rejoice and be glad in it in the name of Jesus. Number 3 po, I cover every day of this month with the blood of Jesus in the name of Jesus. Minsan pa po, I cover every day of this month with the blood of Jesus in the name of Jesus. Number 4 po, sabay-sabay po nating sabihin at isigaw sa ating pong Diyos na buhay. I cover every journey I shall embark upon this month with the blood of Jesus in the name of Jesus. I cover every journey I shall embark upon this month with the blood of Jesus in the name of Jesus. Number 5 po, Father, as I start this month with joy and happiness, so shall it be throughout till the very last day of the month in the name of Jesus. Minsan pa po, Father, as I start this month with joy and happiness, so shall it be throughout till the very last day of the month in the name of Jesus. Number 6 po, Father, empower me by your love to walk in your word and let no iniquity have dominion over me in Jesus' name. Father, empower me by your love to walk in your word and let no iniquity have dominion over me in Jesus' name. Number 7 po, Father, in this new month of March, please empower me by your grace to live above sin and above all the activities of the flesh in Jesus' name. Father, in this new month of March, please empower me by your grace to live above sin and above all the activities of the flesh in Jesus' name. Number 8 po, let all powers assigned
to punish me and my family this month die in the name of Jesus. Let all powers assigned to punish me and my family this month die in the name of Jesus. Number 9 po, all my persecutors shall stumble and fall in this month in the name of Jesus. All my persecutors shall stumble and fall in this month in the name of Jesus. Number 10 po, every enchantment and divination of the enemy against my family this month backfire in the name of Jesus. Every enchantment and divination of the enemies against my family this month backfire in the name of Jesus. Number 11 po, any power hunting for me and my family with death this month die in our place in the name of Jesus. Minsan pa po, any power hunting for me and my family with death this month die in our place in Jesus' name. Number 12 po, O God, arise and make me a terror to all my adversaries in the name of Jesus. Minsan pa po, O God, arise and make me a terror to all my adversaries in the name of Jesus. Number 13 po, sabay-sabay po nating sabihin sa atin pong Diyos na buhay, O God, arise and surprise me with and my family with your bountiful blessings this month in the name of Jesus. O God, arise and surprise me with and my family with your bountiful blessings this month in the name of Jesus. 14 po, O heaven, arise and make me a positive example this month in the name of Jesus. O heaven, arise and make me a positive example this month in the name of Jesus. And number 15 po, sabay-sabay po nating ideklara ng may pananampalataya. Thank you, Father, for answering our prayers, and may you continue to always answer us in Jesus' name. 1 Thessalonians 5 verse 18. Minsan pa po, sa huling pagde-declare po natin, thank you, Father, for answering our prayers, and may we continue to always answer us in Jesus' name. 1 Thessalonians 5 verse 18. Sige po, panandalian po ulit tayong yumuko upang selyuhan po ang deklarasyon na to. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa bawat declaration na ito. Dalangin po namin at naniniwala po kami na ito'y nadinig mo mula dyan sa kalangitan dahil alam po namin na ang Diyos po na aming pong sinasamba't pinaglilingkuran ay nakatunghay sa amin 24/7, O God. Kaya alam po namin na ang bawat declaration na ito ay tinugon mo na sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan niyo po, kagaya po ng mga panalangin sa declaration na ito, maranasan po namin ang tunay na pag-iingat na nagmumula sa iyo, proteksyon, Panginoon, sa buong buwan na ito, at dalanginin namin, Panginoon, na ang buhay ng bawat isa sa amin ay kinover mo na ng yung dugo na natikis sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa sa amin ay maligtas, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy, Lord God, na saselyuhan po namin ang bawat deklarasyon na ito ngayon pong umaga. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sa umaga po na ito, samahan niyo po ako sa pag-awit ng kanta sa ating Panginoon na let us have the faith that in the name of Jesus there's power, there's healing, there's salvation, and there's only one authority. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. Yes, Lord. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. Yes, oh God. There is no other name. There is no other name. There is no other name
Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on you. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name I know. There is no other name. Jesus, you're worthy. There's just something about your name. I know. There's just something about your name, Jesus, that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name, oh Lord. There is no other name. Jesus, you're worthy. Let's feel the presence of the Lord in our midst. Let's come together in His presence. Yes, Lord, you are awesome. You are powerful. In our lives. Hallelujah. Sing once again. Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can't deny, the resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storms be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life, the bread for us, the wounded and the first and last, the soon to come. Jesus, 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 the King who overwhelmed the praise, the Lord who will forever reign, the name above all other names. Jesus, oh Jesus be the name. Jesus be the name. Oh Jesus be the name that gets all the glory. Let us sing. Oh Jesus be the name. I know. Oh Jesus be the name. Oh Jesus be the name that gets all the glory. Oh, there is no other name. There is no other name. There is no other name that makes me cry holy. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name that gets all the glory. Oh
sa kaputihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kapanalan mo, nagdulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay puti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kapanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magpatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay puti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay puti mo. O Diyos, kay puti mo. O Diyos, kay puti mo. Hallelujah! Ating pong salyohan ang katagumpayan ng ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Sa piling ng ating Panginoon may kagalakan, may saya. Sabay-sabay po tayo lahat. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala ng Diyos. Sabay-sabay po tayo lahat. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Tuloy po natin ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon, pagkat sa piling mo'y laging may kagalakan. Isa po natin aawitin sa ating Panginoon. May galak,
may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagay. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sa huling pagkakataon ko, handog niya, handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagay. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Palakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. We thank you, Jesus. We thank you, God the Father. We thank you, Holy Spirit. Palakas na palakpak po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ating pong salyuhan ang ating pong gawain sa pag-awit po sa ating Panginoon. Hallelujah! For you alone, Lord, deserves all the glory and honor. Let us all sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. To you, Lord, we give all the glory, honor, and praises. In Jesus' name, amen. Po, tayo po ay darako na sa ating huling panalangin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat, O God, sa katagumpayan, Panginoon, ng Dawn Watch na ito sa buong pagsisimula, Panginoon, ng March na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsama, O God. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng Dawn Watch na ito. Ngayon pa lamang, Panginoon, panalangin po namin na inangkin po namin ang pagpapakumbaba, Panginoon, na katulad ni Hannah, Lord. Ibigyan mo kami, Panginoon, ng pagpapakumbaba na pusong mapagkumbaba in the mighty name of Jesus, Father God. Patuloy nga, Panginoon, sa lahat ng inaral namin sa umagang ito. Patuloy nga, Panginoon, na tumimo ito sa aming mga puso't isipan, Father God. Madala po namin ito sa araw-araw naming pamumuhay, maging mapagkumbaba kami. In the mighty name of Jesus, give us a heart of humility, Panginoon, maging sa iyo, Father God. In the mighty name of Jesus, maging Panginoon, kagaya po namin si Hannah, Lord. In Jesus' name, Father God, Panginoon, maging sa naghayag ng iyong salita. Patuloy mo nga pagpalain si Brother JR, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng kanyang buhay, Lord. Ano man, Panginoon, ang kanyang panalangin ay patuloy mong katagpuin in the mighty name of Jesus. Lord, nakikiisa kami, Panginoon, sa kanyang mga panalangin. We say yes and amen, Lord, sa kanyang mga panalangin, maging Panginoon sa kanyang buong pamilya. Pagbuklarin mo sila ng iisang pag-ibig, Lord. Patuloy mo ang palakasin, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Lord. In the mighty name of Jesus, Lord, sa kanyang pagmi-ministry, patuloy mo siyang gabayan, patuloy mo siyang tulungan, Panginoon. Maging Panginoon sa hinahawakan niyang extension, Lord, sa Minuyan, patuloy
mong pagpalain, Panginoon, ang extension na ito. In the mighty name of Jesus. Maging Panginoon, sa nakasama pa po namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na sumusubaybay, Panginoon, sa palaging nakakasama namin sa Dawn Watch. Patuloy mo ang pagpalain ng buhay ng bawat isa. Patuloy nga, Panginoon, ikaw ang sa mga panalangin nila, ikaw patuloy na tumugon. In the mighty name of Jesus, Lord, I declare, Panginoon, a new season of breakthrough, Lord, sa kanilang mga buhay. In the mighty name of Jesus, maging Panginoon, sa bawat ginamit mo sa umagang ito, sa man, Lord, sa worship network, Panginoon, sa one, sa man, Panginoon, maging Panginoon sa buong Dawn Watch na ito na ginamit mo, patuloy mong pagpalain ng kanilang mga buhay. Lord, nakikita mo ang pagpapagal nila sa iyong ministeryo. Patuloy nga, O God, answered prayer, Lord, sa kanilang mga panalangin. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Maging Panginoon, itinataas po namin ang buhay ni Sister Conching, Lord. Patuloy nga, Panginoon, na ingatan mo, Panginoon, ang kanyang buhay at ang kanyang buong pamilya, Lord. Walang anumang plano at gawa ng kaaway ang manghasik, Panginoon, sa kanyang buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, patuloy nga, Panginoon, ang iyong proteksyon, ang lukuban mo sila ng iyong banal na dugo. In the mighty name of Jesus, Lord, let your protection be upon them. In the mighty name of Jesus. At magkaroon po siya, magawa po niya ang calling niya, Panginoon, sa iyong ministeryo. In the mighty name of Jesus. Maging Panginoon, sa buhay ni Sister Jella Cruz, Panginoon, total healing sa kanyang chemotherapy, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Lord, Panginoon, ngayon pa lamang, kiniklaim na namin ang kanyang kagalingan. In the mighty name of Jesus, you are our greatest healer, Panginoon. Ikaw, O God, ang humawak, Panginoon, sa kanyang ulo hanggang talampakan, Father God. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buhay, Lord, sa kanyang mga doktor, sa mga nurses, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng karunungan, O God. At alam po namin, Lord, pinagaling mo na si Sister Jella, the mighty name of Jesus. Ano man, Panginoon, ang pangailangan niya para sa chemotherapy na ito, ikaw ang magpo-provide, Panginoon, financially, in Jesus' name, in Jesus' name. Maging Panginoon, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. Sa buhay, Panginoon, ng mga anak ni Sister Violi Rojas, Panginoon, na may sipon, Panginoon, nawa, Panginoon, ay pagalingin mo. Walang anumang sakit at karamdaman, Panginoon, sa kanyang buong pamilya ang magtatagumpay. In the mighty name of Jesus, maging Panginoon, sa kanyang anak na may peace ngayong araw, patuloy nga, Panginoon, na pagpalain mo, give her the knowledge and the wisdom and the understanding, Panginoon, nang gagaling lamang sa iyo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy nga, O God, na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Ikaw ang patuloy, Panginoon, bigay sa amin ng signs, wonders, and miracles na mararanasan namin sa bawat araw ng aming mga buhay. Lord, maraming salamat, Panginoon. Inaangkin po namin ang katagumpayan, Lord, ng aming mga panalangin na ito. And Lord, Panginoon, sa pagsimula ng buwan ng Marso na ito, patuloy mo nga kaming samahan hanggang sa matapos ang buwan ng March na ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng aming mga panalangin na ito. Sa iyo na po na binabalik ang pinakamataas na papurit at salamat pagsamba. In Jesus' name, Amen.